Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuo ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagablak. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Magandang umaga ng Huwebes sa inyo lahat. Ngayon po ay the 13th day of January 2022. And once again, ang inyong lingkod, Sel Baisa, ang programa Digital Patrol ay, umaasa na tayo po ay nasa malusog nating pangangatawan. Although, patuloy ang pagtaas ng kaso itong pinaghihinalaang Omicron variant. Nagpapataas ng kaso ng COVID-19. Sandi lang at pakinasel, meron tayong request kay Nash, yung ating technical director. Paki-ayos mo nga yung pinagagawa ko sa'yo, pa-print out mo. Baka makalimutan ko. Okay? Alright. So, siya po si Nash. I asked him something for an errand. At kasama rin sa program, like the past days, si Manita. At of course, kayong lahat, ang ating mga suki ng palatuntunan plus yung pong mga silent followers ng program. So without much further ado, welcome sa inyong Thursday edition ng palatuntunang Digital Patrol. Good morning, Miss Hugger, ma'am. And of course, sa lahat ng ating mga OFWs at maging yung ating mga kababayang Pilipino sa iba't ibang dako ng ating daigdig. Magandang umaga sa inyo. Oras po yan sa Pilipinas. First to greet ngayon pong araw nito ng Huwebes sa program ay one of my siblings, one of my sisters, diyan sa Taytay Rizal, and she is Clyde Baisa. Taytay Rizal is watching as she normally put on her stamped message sa program. Thank you so much, Clyde, and hello to your son, Mark, who is on a grand Christmas vacation diyan sa Rizal. And I know for a fact that he's really enjoying ang kanyang extended Christmas vacation here in our country. The country which he missed a lot. Okay? Siya po'y nakabase sa Thailand and working for a big university in Thailand. Mark Baredo is the name. At ganoon din, good morning kay Tammy Juanillo. Alright? So, good morning likewise sa lahat ng mga Taytay Rizal
at maging doon sa iba pang mga lugar diyan sa lalawigan ng Rizal. Kamusta po kayong lahat? So, take all necessary precautions. So, totoong napakabilis ng hawaan dito sa ating bansa, particular dito sa National Capital Region, which according to early descriptions, ay siya ngayon pong epicenter nitong karamdamang itong Omicron variant. Now, to begin with, atin pong simulan ang program sa pagbibigay daan dito po sa COVID update. Taas na naman itong mga bagong kaso ng COVID. And as of yesterday, sang-ayon o batay ito sa ulat ng Department of Health, mayroong 32,246 na mga bagong kaso. Bagong kaso which was registered, which was recorded for a day long. Isang araw pa lamang po yan. 32,246. Kaya ang total na bilang ng mga nagka-COVID sa ating bansa since mag-umpisa itong virus ay umabot na ngayon as of yesterday sa 3 milyon or 3,058,634 na mga bagong kaso. But then, meron namang mga gumaling. And, well, I felt really sad if I make mention of the new cases of COVID update. But mind you, it makes me happy to inform you. Ito naman mga gumaling. At ang mga gumaling kahapon, batay sa ulat ng DOH, ay 5,063 cases. Yan po mga gumaling. Na umabot naman sa bilang na 2,797,816 ang total na bilang ng mga gumaling. At ang mga aktibo pa, yung mga hindi pa po gumagaling at binibigyan ng kaukulang pansin at effort ng ating mga health authorities ay nasa bilang na 208,164 na mga aktibong kaso. At ang mga namatay kahapon, batay sa DOH report, ay 144 deaths. 144 deaths na ang nag-abot naman o nakarating sa bilang na 52,654 cases. Yan po yung bilang ng mga, well, namatay. Yung pong mga sinundo ng ating pong creator, all because ng mapaminsalang COVID-19. Samantala mga gilog kong mga tagapakinig, allow me na idaan naman sa himpapawid itong ulat mula sa DOH nung pong nakaraang January 2. January 2 of last year, 2021, batay ito sa DOH report, may mga doses ng bakuna na 108,757,357 ang naibigay na. At 0.08% lamang sa mga doses na naibahagi na ang mayroong naitalang reaksyon. Sintomas sa mga nabakunahan at karamihan ay mild lamang. Samantala, 92.92% naman ang walang naiulat na reaksyon o sintomas. Lahat ng mga bakuna na ginagamit sa bansa ay therefore ligtas, epektibo at libre. Yan ay mula sa DOH. Very well. We're happy to note that. Okay? All right. So that's to preclude whatever apprehensions you have.
Mabuti na yung tayo po'y nakasisiguro at wala yung takot sa ating mga sarili. No? Bate pa rin sa DOH, but before that, hello Manong, watching clearly your program. Stay safe everyone. Coming from another sister from LV Baisa. And hello to her husband, God's Clemente, and children. And to all the Montrealers, nandyan po sa Canada, bansang Canada. Kamusta po kayo? We understand that totoo pong napakalamig dyan sa Canada at this time of the year. Yes, it's their winter season. So take care, ha? Magsuot ng mga makakapal na kasuotan. From Bulacan, here in our country, came this message. Good morning, Captain Sel, BSC family. God bless. Keep safe po, Dan sharing. Thank you so much, Miss Mary Hilma Wong. And I'd like to say thank you so much likewise and good morning to your loved ones diyan sa Bulacan. Pati na yung mga kapitbahay na alam ko na iyong, ibinida ang palatuntunan at the same time asking them to watch the show. Thank you so much, Mary. Ayon po sa ulat ng DOH pa rin, ayon sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational noong pong January 10. Lahat operational. Habang mayroong 11 laboratorio pa na hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base sa datos sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 11 laboratorio na ito ay humigot kumulang 3.3% sa lahat ng samples na naitest at 4.5% sa lahat ng positibong mga individual. At pakiusap po ng DOH, huwag po tayong maging complacent o kampante sa banta nitong COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. At sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate at magpa-test. Tandaan, ang right test at ang right time, agad rin na magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Good morning kay General Kaubat ng Traffic and Parking Office ng San Juan City. Good morning po, General. Tayo po'y pinanonood sa kanilang tanggapan ngayong pong umagang ito. Now, incidentally, sa darating na Lunes, mahalaga ito, may nagpalabas na po ng kautusan ang DOTR, itong Department of Transportation Transportation that stops from there, DOTR, sa pamamagitan ni Secretary Arthur Tugade. Tandaan po ninyong maigi ito starting this coming Monday na ito. Kung ikaw ay di bakunado, ikaw ay hindi maaaring lumulan sa mga pampublikong sasakyan. Ano ba itong mga pampublikong sasakyan? Ito po yung mga jeepneys, mga buses, at mga taxis. Hindi ka maaring lumulan dyan. So meaning, kapag ikaw ay merong private vehicle, makakalusot ka pala, hindi ho ba? Para namang hindi ata parehas ang laban. Palagay ko, pati yung mga private vehicles na yan, once they are on the road, para magkaroon pinatawag na equitability o parehas na laban, i-check din kung mga bakunado yung mga yan. Sapagkat sabi nga ho ng ating mga kababayan, masyadong inhuman. Hindi makatao itong labanang ito. Sapagkat kung ikaw ay, kaaba-aba, katulad po ng inyong lingkod na umaasa
sa mga pampublikong sasakyan, patay ka na. Tiyak hindi ka makakasakay, hindi ba? Good day po, ang sabi ni Ricky Tisoy. Good morning, Ricky. Tapos sa ating mga kaibigan dito sa Broad Streamcast. Walang ibang channel yan, kundi BSC. Good morning, Ricky Tisoy. And likewise, I'd like to say hi to your loved ones. Magandang umaga. At thank you on watching the program. Maraming salamat. So that would be starting Monday. Ulitin ko ho, para magkaroon itong, parehas na laban. Pati yung mga nasa kanilang mga private vehicle, since meron man tayong mga kapulisan on the road, check them. You check them. Sabayin nyo na dito sa gun ban. Yan po ay rekomendasyon ng Digital Patrol. Check na rin ninyo kung yung driver, yung mga kasama niya sa kanyang sasakyan, mga authorized passengers at mga autorisadong sumakay at may mga bakuna. May mga vaccination card na kanilang ipapakita para parehas ang laban. Huwag naman yung lagi na lang itong ating mga sasakyan o mga kababayan na walang mga sasakyang pansarili at umaasa lamang dito sa mga pampublikong sasakyan. Kawawa naman itong mga ito. Hindi namang unang-una, hindi namang naniniwala doon sa bakuna. Sa Estados Unidos, mas marami po ang mga hindi bakunado sapagkat hindi sila naniniwala. Estados Unidos na ho yan. Ang sabi ni Ricky Tisoy, dapat para parehas po. Yun. Sumang-ayon si Ricky Tisoy. Dapat parehas. Hindi kasi parehas ang laban. Kung ang inyong batas ay itutuon, ifo-focus sa ating mga kababayan, na malamang nito maniwala ka, mga gulo kong mga tagapakinig. Pag ganito ang labanan, marami ang maglalakad. Marami ang madaling araw pa lang maglalakad papunta sa kanilang opisina. At pagdating ng gabi, magpapadilim ng bahagya, maglalakad ulit. Kung ganito ang labanan. Partikular itong ating mga kababayan na hindi pa bakunado. Kanya-kanyang prinsipyo kasi ho yan . Kasi may mga naniniwala sa droga, yung mga tinitake nila orally panlaban dito sa COVID-19, which they believe ay nagbibigay katarungan sa kanilang sarili. Kasi magpapabakuna ka nga, pero ikaw naman ay ninenervyos. Meron kang takot sa iyong sarili. So, what good will it bring? Kung ganyan ang magiging laban, hindi ho ba? Well, mamaya atin pong ipaparinig yung naging pahayag ni Dr. Tony Liachon. Si Dr. Tony ay dati pong consultant ng IATF, health consultant. Isa pong doctor who is on his 30th year of medical practice. Alam niyo, ang sabi nga ho ni Dr. Liachon, very vocal ho, si Dr. Liachon. Ang sabi ni Ricky Tisoy, maraming mga fake cards. Nako, eto pa, yung mga cards na galing ng Recto University. Pinepeke yan for a huge and fat amount. Kung sisingilin ka ng 1.5, sige na. Hindi ho ba? Magkaroon ka lang ng fake o huwad na vaccination card. Para po yan sa mga those who can afford, hindi ho ba? But for those who cannot, simply, yung 1,000 na yan o 1,500 pesos na
kanilang ibibili ng fake card, ibibili na lang ng pagkain. Pagkain para sa kanilang pamilya. Ha? Ganun na mangyayari. Ha? Ay, nako. Gilo po mga tagapakinig, ha? Kayong mga taga-DOTR, Secretary Tugade, maging sa ating mga taga-PNP, ha? Please, give consideration to what yours truly had said. Para naman po parehas ang laban. Kasi ang nangyayari niyan, kapag may sariling sasakyan, hindi pinapansin, mukhang hindi nga parehas. Sapagkat ang laging nakikita o napupuna, itong walang mga sariling sasakyan. Maniwala ka, maraming maglalakad niyan. Yung mga hindi magpapaabot ng liwanag, papasok sa kanilang mga tanggapan, maniwala ka't hindi. Sino itong ama ng tahanan na, magtitiis na makita nagugutom yung kanyang pamilya? Wala, nobody will. Kahit na masama ang pakiramdam, sige lang, aalis at aalis yan. Makapagtrabaho, kumita lamang. At mabigyan ng pagkain yung kanyang kanilang mga pamilya. Ganyan ho ngayon ang labanan eh. Anyway, ang sabi ho ni Dr. Tony Liachon, ito ang kanyang obserbasyon hinggil sa mga ayaw magpabakuna. Pakinggan natin si Dr. Tony Liachon. Din ng LGU, pagpadala. Number 3, hindi namin gusto yung bakunang ibigay. Oo, yung brand. Pang-apat, may side effects. So, ang dami nun. So, ang ginagawa ko dyan, in my private practice, yun din ako. Pwede mo ba ipilit yung gamot do sa ayaw? Hindi. Ang low-lying fruit is the booster. Kasi isa na lang. And in 2 weeks time, protected na siya. Kasi di ba, ang definition ng fully immunized is 2 weeks after the last dose. And when you increase the protection, 50%, 1 dose, 2 doses 70, and then 3rd dose 90. Yan ang mahirap eh. When the president nag-appoint ng mga nagmamanage ng mga, let's say, sa vaccine at walang medical background, and then kukontrahin ka na 35 years ka nagpa-practice. Ay, nako. Okay, napaay na ko na lamang si Dr. Liachon. Imagine, yung mga tinatawag na mga sar-sar na yan, yung mga magagaling na itinalaga nitong si Mayor Digong dito sa, iba't ibang mga tanggapan. Medyo nagpasaring si Dr. Liachon. Medyo kine-question si Dr. Liachon na 35 long years in practice. Sila, hindi man lang mga nag-aral ng medisina. Mga professional sila, yes. And they were part of the military power before when they were still in service. Hindi sila mga doktor. Kaya nagpasaring na si Dr. Liachon. Masakit ano po. Pero totoo po yung kanyang sinabi. Hindi ho ba? Imagine, kinwestiyon si Dr. Liachon, isang doktor who's been in medical practice for the past 35 years, ng somebody na hindi man lang nakahawak ng isang medical book. Okay. Tuloy-tuloy tayo mga gilugong mga tagapakinig. Ang oras biganap ng alas 10:15 ng umaga. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes, the 13th day of January 2022. Now, what more? Kanina, katulad po ng aking ibinibida ho. Ito'y hinggil sa paninimula this coming Monday nitong pagbabawal sa mga di bakunado
na sumakay ng mga pampublikong sasakyan. Ha? Ako, maniwala ka. This will result to, masakit ito, masakit tanggapin ito sa unang araw. Papasok ng opisina, may sariling prinsipyo, paniniwala yung mga yan. Pero on the part ng LTEP, ito pong LTEP ay isang samahan ng mga jeepney drivers and operators, o not LTEP but LTAP. At sila po ay sang-ayon. Sang-ayon dito sa naging kautusan ng DOTR na dapat ang isakay ng mga pasahero ay yung magpapakita bukod tangi ng vaccination card. Kung walang vaccination card, sorry, hindi kayo maaaring sumakay. Ulitin ko, uulitin ko. Paano naman yung mga nagmamaneho ng kanilang mga pribadong sasakyan na literal at virtual na hindi namang mga vaccinated? Yan. Kailangan tignan din ito ng DOTR. Hindi naman sakop ng DOTR, mga pribadong sasakyan ito. O LTO. Ganon din ang PNP. Itong mga local traffic enforcers. MMDA. Check ninyo para parehas. Walang mga magsasagawa nitong mga tinatawag na mga pamamahayag na sasabihing unfair itong practice na ito na hindi papayagang makasakay ng pampublikong sasakyan yung mga walang bakuna o vaccination card. Hindi raw parehas. Mukhang may punto naman sila. Mula kay Angelica Paz, good morning po to all of you at BSC. Captain Sel Baisa and family, keep safe, more power, and God bless po. Maraming salamat, Angelica. And the same message we would want to impart to you and likewise to your loved ones. Okay? Take all necessary precautions in view of nitong very highly transmissible na Omicron virus. Naku Alam nyo mga gilo ko, mga tagapakinig, meron na naman daw nadiskubre na bagong variant. Ito naman ay sa bansang France. Kung tawagin ay HIU. HIU na variant o mutation ng COVID-19. Sabi rito, itong HIU is more infectious than Omicron. So, Mariusep, ano nangyayari sa mundong ito? Hindi pa umaalis itong Omicron, merong na-discover na naman itong HIU. H as in harvest, I as in investment, and U as in union. HIU. Marisep, bagong variant na naman yan. Nako, hindi pa tayo natatapos dito kay Omicron. Meron na naman threat o banta ng bagong variant na nadiskubre sa Pransya, sa Europa ho. At ito, yung tinatawag na HIU variant. Pero pakinggan na po natin si Rolando Marquez, ang Pangulo ng LTAP. Inuulit ko, sang-ayon ng kanilang grupo dito sa pagsasakay, bukod tangi noong mga mga taong magpapakita ng vaccination card. Usapan natin dito at unang-una, kalusugan at kabuhayan na ng ating mga tsuper, pasahero, lahat tayo po
ay magdudusa dito. So gusto namin ho na yung aming pasahero ngayong umaga, bukas, isang linggo, sa isang taon, may sasakay na naman namin ulit araw-araw. Baka pagka nahahawaan kami, baka hindi na kami nakapasada, di ba? So gusto natin ho na maproteksyonan yung ating mga kababayan tungkol dito. At tama naman po yung department order ng ating sekretaryo dahil mayroon naman pong exemption doon sa mga may problema sa kalusugan na exempted doon sa binigyan ng certificate ng medical certificate na hindi talaga mabaksinan. Yun po ay ginagalang naman ng ating pamahalaan. So, tama lang ho na kami talagang nakasuporta po dito dahil yung mga ilan-ilan na hindi po sumusuporta rito, paano naman yung karapatan nitong mas marami na sumusunod dito sa ipinapatupad ng gobyerno. Si Ginoong Rolando Marquez, ang Pangulo ng LTAP, samahan ng mga jeepney drivers at mga jeepney operators. At sila po ay pabor. At ang kahilingan ay magkaroon itong tinatawag na isang terminal na lalagyan ng tent, halimbawa. At doon, magsisilbi itong jeepney terminal at i-check. At bukod tangi, i-check yung mga may vaccination card at bukod tangi sa may mga taong magpapakita ng vaccination card ang kanilang isasakay. Which according to him, ito naman ay para din sa safety ng kanilang mga drivers. So parehas lang sabi nila. Kung pinag-iingat ang mga pasahero, ay dapat ding ingatan din o bigyan ng kaukulang pag-iingat ang mga drivers. Okay. So, another sister mula sa Dallas, Texas, USA. Si Precious Cipre Estrada. Ang kanyang bate, good Thursday morning, Manong. Likewise, Preci, and hello to your husband, Harry, and children. Ingat kayo, ha? Diyan sa Amerika, patuloy ang pagtaas ng bilang ng kaso ng mga Omicron variant. Kasi dito sa Pilipinas, did I mention this in my program yesterday? I thought I did. Ito ay hinggil dito sa Omicron variant. Lahat po ng mga kaibigan kong mga doktor na aking nakausap, iisa ang kanilang paniniwala na itong Omicron variant na ito ay ito po yung tinatawag na trangkaso. Trangkaso. Na dumarating, lalong-lalo na ganito mga panahon na taglamig. Kaya lang, mas mabilis kumalat ito ngayon. Unlike the previous years, anyway, kung instance ang pag-uusapan, within days, tiyak na ikaw ay makakapag-recover naman . All you have to do is to have yourself self-isolated, have yourself quarantined, and for 5 days, yan po ang paniniguro. Tiyak na ikaw ay makakapag-recover, ikaw ay tiyak na gagaling. Okay. Now, well, it's an open book already na ang mga alkalde, 17 mayors ng National Capital Region o ng Metro Manila, sang-ayon na i-resume o ipagpatuloy itong alert level number 3 dito sa National Capital Region sa darating na Enero pa lang, layo mo na eh. Alright. Darating na Enero 17. So tuloy na alert level number 3. Pero sang-ayon kay Dr. Tony Liachon, mas maigi sana kanya na
gawing alert level number 4 itong Metro Manila area. Number of cases natin kahapon, 32. 32. Oh, ano ang ating Thousand. positivity rate? 45%. Diba? Tapos tingnan mo yung hospitalization, 56% na yung ICU, LTR. Ay, pataas ng pataas eh. Tapos ang mga doktor mo umaangal na. So, ibig sabihin, hindi na mabawasan ang cases mo. So, kung ipipilit nila alert level 3, di gagalaw pa rin ang mga tao. Ang reason, based nga dun sa hammer and dance concept ni Preo, alam mo, simple lang naman yan eh. Decrease mobility, reduce the viral transmission, and while you do that, you buy time to prepare the country. Magawa nila yung video in 2 weeks time, Okay. or magawa mo yung home care tips or home care medication, magawa mo yung mobile van, then magawa mo rin yung bakuna for the booster. Alam mo yung booster, hindi ka pipila dun eh. Hindi mo lang sa Okay, si Dr. Tony Liachon at ganang Dr. Liachon na dati pong consultant ng IATF, dapat alert level number 4 ang i-consider at hindi itong pagpapatuloy ng alert level number 3. Ito'y dahilan sa patuloy na pagtaas ng kaso nitong alert o ng COVID-19 dito, particularly sa epicenter dito sa Metro Manila area. From Ricky Tisoy, congrats sa taga-customs for apprehending yung mga gamot tulad ng paracetamol, analgesic at iba pa. Ito yung mga fake na mga gamot na nadiskubre ng Bureau of Customs sa isang warehouse dito po sa Metro Manila area, if I'm not mistaken, somewhere in Parañaque. Talaga naman itong ating mga kababayan enabled to make money. Bali nang magdusa yung kalusugan ng ating mga kababayan. Imagine, ito po ay mga peke na mga paracetamol, peke na analgesic, peke na gamot sa ubo. Meaning, mga gamot dito sa Omicron variant. Isinabay tiyak na talagang mauubos yan. Sus Maricepo. Ewan ko ba? Palagay ko dapat na higpitan palalo o itaas itong parusa para sa mga lalabag dito sa katulad na criminal act. Kasong criminal ito Normally, sa isang droga o isang drug na nabibili, ito yung mga lihitimo. Pampahaba ng buhay yan Pero dito sa mga pekeng drogang ito, abay pampaiksi ng buhay yan. Hindi para mang pinatay yung tao. Murder, hindi ho ba? Dapat yung mahuhulihan nito, ipagharap ng katulad na kaso. Ay, nako. Si Congressman Bernos ng lalawigan ng Abra, naka-home quarantine ngayon. Batay po rito sa ulat na aking tinanggap At although mild symptoms lamang, Congressman Bernos, bago po tinamaan nitong Omicron variant, ito si Congressman Bernos ng Abra, nagpa-booster shot pa raw. Meaning, kumpleto. Meron 2 dose. Pagkatapos, na-booster pa. Pero matapos ma-booster shot, ayun, nagkasakit naman. At yun, prompting him na isailalim ang kanyang katawan sa home quarantine at isolation. At the only consideration he has
yung pong kanyang mga kasama sa bahay, wala po namang nahawa. Dile dile, dile dile yo alergyal. Mile mile, mile mile pe may. Now, bukod po rito sa Metro Manila area at mga kalapit na mga lalawigan katulad ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna, meron pa rin pong 28 na mga munisipyo, mga bayan at mga lalawigan na ang alert level ay itataas sa alert level number 3. Pare-pareho na, sabi nga po. At ilan dito ay ang Benguet, ang Nueva Ecija, ang Camarines Sur, ang Isabela. By the way, magandang umaga sa family ni Governor Boji D. Governor Faustino Boji D. III and family ng lalawigan ng Isabela. Ang Agusan del Sur, kasama rin. Ilan lang po yan dito sa 28 na mga lugar dito sa bansa na ang alert level number na kanila pong kasulukuyang hinaharap ay tataas sa alert level number 3. Yan, medyo mahigpit po yan. Okay? May mga paghihigpit yan. Alert level number 3. Good morning, Digital Patrol Capsel Baisa. Thank you so much, Joey Ortiz. Isa po sa ating hinahangaan ng mga talino dito sa Broad Streamcast Communicators na inyo po napapanood on a weekend. By way of beautiful songs. Kapag ang weekend presentation po ng BSC, awitan o pagpapakita ng talino sa pag-awit. And level 3 raw itong La Union. Sangayon po kay Joey Ortiz. Kaya we're inviting you, malapit na ho. Ngayon ay Thursday, Friday tomorrow, the day after tomorrow. Hindi po naman mapapanood ang ating mga talino. Now, talaga naman mga gilog kong mga tagapakinig ho. Now, hinggil naman dito sa darating na May 9 elections this year. Mag-iimprenta na ng balota ang Commission on Elections. Ito ay simula sa darating na Lunes. Now, I was told by no less than Director Jimenez ng COMELEC na they will visit itong Bureau of Printing to coordinate, mga kong mga tagapakinig, dito sa printing of ballots. At ang unang iimprenta ay itong mga overseas ballot. Mga balota na gagamitin ng ating mga kabayan overseas. At ito ay kanilang ipagkakaloob sa buwan ng Abril. Ipadadala overseas. Okay. Mula po kay Presi Estrada, yung aking sister from Dallas, Texas, USA. Sabi ni Presi, Pangasinan, level 3 din. Sabi ng classmate ni Harry. Wow. Even Pangasinan, the whole province of Pangasinan, alert level number 3. Okay, thank you so much for the info, Presi. Maraming salamat. Mula kay Jerwin Pilande Dadol. Sabi ni Jerwin, paano po di dadami yung mga fake na mga gamot? Wala nga pong mabili, sabi niya. Walang mabili sa mga butika. Imposible namang obvious na sinabutahe. Para naman sa ganoon, wala nang mag-self-medication sa panahon na ito, na uso yung ubo, sipon, trangkaso. Siyempre, gusto nila check up sa doktor para COVID yung resulta. Ayan. Hindi po ang Digital Patrol nagsabi niyan from the bird's eye view ng isa po nating kababayan. Alam niyo kasi, may punto si Jerwin dito sa kanyang statement. Marami po ang nahihintakutan nating mga kababayan na magtungo sa mga pagamutan.
Ah, marami nahihintakutan magtungo sa mga doktor. Ah, sapagkat ang kanilang kinakatakutan once na sila ay isailalim sa test, automatic, mga gilukong mga tagapakinig, COVID-19. Ah, ayun, ang sabi ni April Gem, agree doon sa naging obserbasyon ni Jerwin Pelande Dadol. Agree, ang sabi ni April Gem. Alam nyo, ang racket sa mga pagamutan ngayon, kapag ikaw ay na-confine, o baka hindi nyo pa alam ito, nung amin pong niras i-confine, si Commander-in-Chief, si Manita, Jesus Marisep, yung pong PPE, yung parang spacesuit na gamit ng mga student nurses diyan sa FEU Hospital dito sa Novaliches. University ho yan, nag-aaral mga estudyante. Yung mga nagtumingin kay si Manita noon, pawang mga estudyante pa. Maniwala ka, tubong nilugaw, hindi ho ba? Yun, babayaran yung spacesuit na yan. Hindi lang isang beses. Every time magpalit itong mga ito, babayaran ng pasyente. Jesus Marisep na buhay ito. Eh kung wala ka ng pera, mamamatay ka nito. Sa kaiisip, paano ka makakalabas ng ospital? Marisip na buhay, Isang linggo na na-confine yung Ali diyan sa FEU Medical University ito. Napawang mga estudyante, yung mga alleged doctors nila. Yung mga totoong doktor, bihira mong makita. Makikita mo lamang doon, mga once a day, makikipaghuntahan dun sa mga kapwa nila doktor. Titignan yung pasyente, aangat yung braso, hahawakan yung kanilang sentido, hahawakan yung aalamin kung tama yung pintig ng puso. Yun lang ang gagawin ng mga tinamaan na magaling na doktor. Kaya sa loob ng isang linggo, maniwala kayo't hindi, mahigit 200,000 piso ang inutang. Well, of course, nagbigay po, marami pa tayong mga kababayan, yung aking mga sisters, yung aming mga kaibigan, nagparating po ng kanilang tulong. Pero just the same, nagkautang pa rin ng 60,000 pesos na up to now, hindi pa po nababayaran. Dile dile yo alergial mile pe mai. Marisepo. Noong mga huling araw daw sa pagamutan, chine-check daw kung may COVID-19 itong si Manita. Tapos Marisep, anong pinalaman naman ng COVID-19? Ang sabi ni Ricky Tisoy, tinawag fake dahil walang official import permit to import or testing of the medicine na fake ito. Sangayon po kay Ricky Tisoy. Ay, nako, hirap po ngayon. Kaya kung ang sabi nga ho ng mga taga-Department of Health, kapag ikaw ay nakaramdam ng simptomas nitong Omicron variant, wag na po kayo magpunta ng pagamutan. Mag-self-medicate na lang po kayo. Sapagkat mas mabilis itong paggaling. Dahil kung kayo ay magpapakonsulta, magpapakonfine sa pagamutan, sarap nga ng buhay, nakahiga ka lang dun . Yung mga student nurses, i-check yung blood pressure, titignan kung ano, alamin ang yung gustong kainin, ganyan sa ospital . Pero pag natapos yan, madugo.
sapagkat diyan mo na makikita, bawat isang araw na nagdaan, yung kanilang administrative office ay tapos na rin sa pagsama doon sa iyong gastusin, sa iyong babayaran on one particular day. Now, meron daw 223 na mga nag-request for exemption nitong pagdadala ng baril outside the respective residences. At out of the number, ang latest count ay nagsasabi na 38 ang inaprubahan ng COMELEC. At 74 ang na-deny so far. Now, sino-sino itong mga nag-apply for exemption, gun ban? Ito yung mga law enforcers, yung mga police, yung mga militar, mga security agencies, mga disbursing officer, yung mga cashier ho yan. Ganun ditong mga transport personnel, yung mga lulan ng mga lulan nitong mga armored car, yung mga nagdadala ng pera sa bangko. Yan. Ang sabi ni Ricky Tisoy, kulang sa gamot ang tao. Supply ay wala. Bakit? Kailangan yan. Yan. Ang sabi ko ni Ricky Tisoy. Alam nyo, meron pong ipinalabas na account saan ang DOH at ang Department of Trade and Industry. Ito ay yung pagbibigay ng tinatawag nating sapat na bilang lamang. Yung otorisadong bilang na maaring bilhin ng isa nating consumer ng analgesic at mga paracetamol. Hindi na pwede yung nagpunta ka ron, bibilhin mo isang truck ng paracetamol. Hindi ho, hindi na pwede ngayon yan. Meron ng limitation na pinaiiral ang DTI at ng DOH. Upang sa ganun maging parehas naman. Yung ating mga kabayan na tutungo ng mga drugstores, merong mabibili. Magandang move yan. Thank you so much sa DTI. Maraming salamat sa DOH. Now, ang sabi ho ni Congressman Joey Salceda, dapat, bukod dito sa mga health workers na pinagkakalooban ng Special Rate Allowances o SRA, dapat bibigyan din itong mga barangay na tumutulong dito sa ating mga kababayan, yung kanilang mga konstituento na mabakunahan. Special rate allowance, isama na pati ang barangay. Pero i-check mo muna, Congressman Salceda, kung yung mga barangays na ito ay hindi involved doon sa pambubulsa ng financial aid ng kanilang mga konstituento nung nakaraang taon. Ay, nako. Pero magkakasana naman ng tinatawag na panibagong National Vaccination Days ang gobyerno. Ito po yung hint ni Bacsinsar. Bacsinsar, pinangalanan siya ni Digong. Ang sabi nga ho ni Dr. Liachon, ay tinalaga diyan sa iba't ibang mga grupo. Hindi naman mga doktor. In the case ni Secretary Galvez, siya po ay military man. Ang sabi ho niya, ang pasaring ni Dr. Liachon, bakit ganun? Dapat italaga dyan sa mga sensitive na mga pwestong yan ay pawang mga doktor. Mga doktor na nakakaalam.
Ay, nako. Anyway, balik ho tayo dito sa panukala ni Baksinsar Galvez. Ha? Magkakaroon daw nitong panibagong National Vaccination Days. Inyong maalala na noong nakaraang taon, November 29, November 30, November 31, sinagawa itong 3 days vaccination days. At maging noong December 15, 16, 17, ginawa naman yung second vaccination days. Kaya lang, inabutan ng indulto ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahilan sa bagyong Odette. Kaya noong dapat isagawa yung National Vaccination Days, nangyari mga gilog kong mga tagapakinig, yun. Maraming gamot ang nasira na intended para dito sa ating mga kababayan diyan sa naapektuhan ng bagyong Odette. Kung kailan, malalaman po ninyo. Ibabalita ho yan, among others, ng Digital Patrol. Now, incidentally, meron pong drive-thru diyan sa Quirino Grandstand. Drive-thru. Kaya kayo nagmamaneho ng iyong sasakyan at gusto mong magpa-booster. Pagpa-booster, meaning na kompleto na ang iyong vaccination at yung ikatlong pagbabakuna, tinatawag na booster, open ka, you're welcome diyan sa Quirino Grandstand sa Rizal Park. At mula alas 8 yan ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Punta na ho kayo dyan. Open. Drive-thru. At right there and then, doon po sa inyong sasakyan, loob ng inyong sasakyan, babakunahan ka, lalagyan ka ng booster shots. Okay. Now, sa iba pang mga balita, mga gilo kong mga tagapakinig, ang chairman ng Commission on Higher Education, na si Chairman Popoy de Vera, nagsabi ho na handang-handa na ang limited face-to-face classes sa mga kolehiyo at maging sa mga universidad. Handa na kanila itong ipasunod. At ito ay sisimulan sa darating na araw ng Lunes. At ating pakinggan si CHED Commissioner Popoy de Vera. Tinggal po dito sa bagay na ito. Lalong-lalo na yung mga nasa kolehiyo, yung mga nasa universidad na bibigyan ng pagkakataon na makasama dito sa tinatawag na limited na mga face-to-face classes. Magbubukas, pwedeng later pa ng January 31, depende sa conditions on the ground, yung kanilang consultation sa mga local governments, sa mga faculty at mga estudyante nila. Okay, yan po si komisyonado ng CHED, Popoy de Vera. So, ready na batay sa naging pahayag ng liderato ng CHED. Now, sa iba pang mga kaganapan, mga balita, si Raymond Basilio. Sino ba si Raymond Basilio? Si Raymond Basilio ay ang Pangulo ng Alliance of Concerned Citizens. At alam nyo, meron pong panawagan si Ginoong Basilio. Ang kanyang kahilingan na sana'y bigyan ng 2 linggong academic break yung mga teachers sa mga pampublikong paaralan. 2 weeks na academic break. Sapagkat bukod dito po sa mga health experts, yung mga nakatalaga sa mga pagamutan, mga isolation center na nagkakasakit, hindi rin nakakaligtas yung mga guro.
Kaya bigyan din sana ng panahon makapagpahinga itong mga guro. Ay maagang-maaga pa lang hanggang sa dulo ng hapon, hanggang gabi ay mga cellphone, mga computer yung aming kaharap at talagang hindi po ito nakakatulong doon sa recovery ng ating katawan. Na kung pwede sa 2 linggong ito ay wala mo ng mga activities, wala mo ng mga deadlines, wala mga submission. No? Pero the students can still proceed with their modules. Okay, so 2 linggo lang ang inihingi ni Ginoong Basilio na academic break o pahinga ng mga guro. Para alam nyo, kapag laging puno ang iyong kaisipan, napakahirap din yan. Dapat makapagpahinga kanilang isip ng mga guro, pati na kanilang mga pangangatawan. At incidentally, yung mga employers, yung mga may-ari ng negosyo, lalong-lalo na yung nabalitaan ng ating pamahalaan na pinipuwersa o pinipilit yung kanilang mga workers na pumasok kahit na masama ang kanilang pakiramdam, pakinggan nyo maigi. Itong pahayag nito ni Secretary Carlo Nograles. Para sa inyo ito, pakinggan nyo maigi, kayong mga tinamaan na magaling na mga employers. Meron na yan. And as far as IETF is concerned, sa mga issuances ng IETF, at dahil sa paglabag, no, kung di umano, no, kung totoo itong nakuha nilang report, kung itong kumpanya na to, si mang kumpanya ang lumalabag sa mga resolutions at kautusan ng IETF, yung ng Pangulo, paglabag po yan sa Notifiable Diseases Act. Okay, pinagbabawal ho yan. Kaya kayong mga employees o mga workers, kapag medyo tumawag kayo sa iyong employers at sasabihin mo na boss man, boss woman, medyo masama ho ang aking pakiramdam. At ang right away na utos sa iyo ay pumasok ka, patay ka na, i-report mo yan. Sapagkat yan ay bawal. Hindi ka maaaring pilitin na pumasok despite your health condition. Kaya maliwanag ho yan, coming from Malacanang mismo, yung naging pahayag na yan ni Secretary Carlo Nograles. Anyway, to wrap up, ito pong ating mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Ito pong naging obserbasyon ng DOH, tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19. Beginning Monday, no vaccine card, no ride policy. Mula po sa DOTR. Sa Quezon City, ito'y magandang balita para sa mga vendors ng QC na magpapabakuna. O baka hindi pa kayo bakunado, kayong mga nagbebenta, o yung mga nasa elliptical circle, yung aking mga suki dyan, na binibilhan ko po ng gulay, meron lang po ako 100 piso. May kapag-uwi na po ako ng stock namin na makakain. Pakinggan nyo maigi ito. Kung kayo'y magpapabakuna, bibigyan kayo ng 2,000 piso ng pamahalaang lungsod ng QC. Drive-thru diyan sa Quirino Grandstand kayong pong araw na ito. Yan. Okay. Mula po sa DILG, inihingi raw nitong si Yusek Binyo, ang head ng barangays, yung mga pangalan ng mga nakatira sa isang barangay through their barangay leaders na hindi pa bakunado. Hinihingi yan sa mga barangay officials. Nung pake ng mga barangay officials na yan? Di bale kung ganong kasipag na katulad ng iniisip nitong si Dinyo. Walang pakialam itong mga barangay officials na ito, Dinyo. Itong mga ito masisipag kapag nagbibigay ng pera.
Ha? Tanong, bakit kaya ganoong kasipag itong mga ito? Masipag kapag nag-distribute ng grocery items. Bakit kaya masipag itong mga ito pag ganyan ang labanan? Pero, kung iikot sa mga barangay, at sa pamamagitan ng kanilang loudspeaker, sasabihin ang dapat nilang gawin, dapat ganoon. Wala eh. I remember, yung aming barangay, umikot dito sa aming neighborhood, mga 2 or 3 days ago, nakasakay doon sa kanilang barangay official vehicle. At sa pamamagitan ng kanilang public address, may sinasabi. Pero ang siste, hindi naming maliwanagan, hindi naming marinig sapagkat, yung garalgal, yung tinig na aming naririnig, wala kang maintindihan eh. Napakabilis pa ng takbo nung tinamaan na behikulo. Wala kaming naintindihan. Kaya kayong mga barangay officials, magpakita naman kayo, mga tinamaan kayo ng magaling. Mabibilang mo sa daliri eh. Kung sino itong karapat-dapat na mga barangay officials. Pero ang alam ko, isang barangay dito sa Quezon City, saksakan ng tamad. Alright. Masipag lang kapag nagbibigay ng ayuda. Pag nagbibigay ng pera. Yun. Lagi noon doon, yung barangay captain. Laging nakamasid. Abalang-abala. Kapag nire-review yung pangalan ng mga bibigyan ng pera. Marami po ang nagreklamo dahil lang wala silang tinanggap na ayuda. May nagkakamali 4 na beses dito sa Quezon City na nagbigay ng financial aid. Pero 4 na beses din na walang tinanggap yung maraming mga pamilya dito po sa Quezon City. Ang sabi ni Digong, lahat bibigyan. Lahat. Generalized niya eh. Lahat, meaning everyone, bibigyan ng ayuda. Pero ang siste, mas marami yung mga hindi nabigyan kaysa doon sa binigyan. Ay nako, puro kayo, giliw kong mga tagapakinig, puro kayo daldal. Puro kayo paporma. Wala rin. Yung barangay captain, isang barangay captain na naibulong sa akin eh. Pagkatapos po ng financial aid giving, nagkaroon po ng mamahaling motorsiklo. Pero mga giliw kong mga tagapakinig, wala na po tayong sapat na panahon. Maraming salamat kay Nash, kay Semanita, at sa inyo pong lahat who joined yours truly in your Thursday edition nitong Digital Patrol. And again, antabayan po ninyo ang susunod na palatuntunan. Ang buhay online sa pamamagitan ni JC Bautista. From my sisters here and abroad, likewise from my cousin in Kamsur. Kamsur, alert level number 3 na rin kayo dyan. Ang kanila pong nais na ipaabot na panalangin, God bless the whole world. Pero mga gilo kong mga tagapakinig, muli po tayo magkasama-sama bukas, God willing, sa isa pang pagtatanghal ng inyong Digital Patrol. Ako po si Sel Baisa, nagsasabing, Diyos ti Agnina. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.